Welcome back mga kabayan! Nagpabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Kababuyan ni Tamba sumusobra na nga o kada iskandal ni Tambaloslos Romualdez burgar na ayaw ipalabas sa mainstream media. Dito nga natin makikita at mapapatunayan na tunay ngang sakim itong si Tambaloslos Romualdez na ito sa pera at kapangyarihan dahil nga ang kababuyan niya ay sumusobra na dahil dito sa lumabas niyang video patungkol sa kanyang iskandalo dito sa Okada, Maynila. Dahil nga mga kaibigan sa mga kababuyan na kanyang pinaggagawa ay mas lalong napapahiya itong Kamara o ang House of Representatives kung saan maraming mga kongresista ang mga nakasuporta din sa kanyang mga pinaggagawang mga kabulustugan at katarantaduhan. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na tunay ngang hindi lang basta nangungupit kundi nagnanakaw na talaga itong si Tambaloslos Romualdez na ito sa mga kanyang pinaggagawa dito sa ating mga pera ng mga binabayad na buwis ng mga simple manggagawa. Imbis na may tulong ito sa pag-improba ng ating bansa at ng ekonomiya, ngunit dahil nga sa mga lideratong ito na puro gahaman ay sila itong mga pera na galing sa kaban ng bayan na bayad ng buwis ng mga mamamayan ay hindi na nagagamit kundi na ipupunta na lamang sa mga bulsa or di kaya mga private bank accounts nitong mga government officials na ito. Dito nga natin mapapatunayan at makikita mga kaibigan na itong si Tambaloslos Romualdez na ito ay tumakbo bilang isang kongresista hindi para maglingkod kundi para mangurakot. Well, hindi naman talaga bago yan dahil lahat naman kahit gaano pa kalinis at kalinis ang taong yan ay meron at meron pa rin niyang kadungisan. Ang problema nga lang dito kay Tambaloslos Romualdez na ito ay sobra namang obvious at tila ba hindi na tinatago at walang takot sa saligang batas dahil alam niyang makakatakas siya sa mga isyong ito dahil meron siyang pera, kapangyarihan at meron pang kanyang napakalakas na backer na si Presidente Kuting ng Duterte. Well, para nga sa kabuuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ng all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ano niya tuwawaldasin sa loob ng isang taon. Panigurado, walang babalik sa National Treasury dyan sa 10.2 billion na hinihingi na yan ng Marcos administration. Eto na mga kababayan, pakinggan natin to. Grabe. Hype na naman tayo kasi kanina napakape na naman tayo eh. Di ko talaga tayo nagkakape, kaya ayoko magkape eh. Ito. Pakinggan natin. Ito si Mang Kanor. Game, Mang Kanor, ready ka na? Oh. Ready na daw si Mang Kanor. Game na. 14 million is the purchase of information. Okay. And this was spent for 11 days. Wow. So basically, it is 1.2 million per day for Wow. the purchase of information. 1.2 million per day para daw sa pambili ng impormasyon. Kasi ano yan Confidential and Intelligence Fund. Talagang winawaldas yung pera na yan para makabili ng impormasyon, para maligtas yung ating mga kabataan sa galamay ng mga masasamang elemento kagaya ng mga makakaliwang grupo at illegal na droga at yung mga nang-aabuso sa ating mga kabataan. Yun ho ang binibiling impormasyon dyan. Okay? At yun talaga hong mahal yun. Mahal ho talaga yung mga ganong klaseng impormasyon. Nakaka-worry lang po talaga itong nagwo-worry. 125 million for 11 days. Wow. Precisely because if you were going to compute 14 million divided mo sa 11, that is 1.2 million for the information that wanted to be purchased by the Office of the Vice President and was approved by the COA. Inaprobahan ng COA. Wag ho kayong aanga-anga. Ngayon, pagka hindi sumagot ng maayos ang COA sa inyo, dahil naprubahan nila yan, nakukuyari kayo. Ngayon, pati COA, hinahanapan nyo na ng butas para matakot sila sa inyo. Tandaan ho natin, COA, nandyan ho yung pinakamataas ng standard sa pagdating kung paano lingapin yung pera ng sambayan ng Pilipino. Wala ho sa mga crocodile na yan.
Alam niyo ho ba kung sa mga crocodile na yan natin ipagkakatiwala ang kaban ng sambayan ng Pilipino? Naku po, mababang karote ang buong bansa. by the COA. Yan, but in a day, 1.2. Mm. And if purchase of information 1.2 million ha. Mamaya yari ka sa akin, Mang Kanor. a day, pwede po, this was spent for 11 days. So almost 1 million a day for the reward, payment of reward, cash. How this 10 million was utilized daily by the Office of the Vice President? Can you kindly educate me on how this happened? A million a day for payment of cash reward. Are those offices that are being mentioned by the Office of the Vice President all over the country Yarin lamang pinaglalaruan nyo ang pakaisipan ng sambayan ng Pilipino at wala ni isang Pilipino ang makakaintindi dyan sa confidential and intelligence fund na yan kung paano wawaldasin. Linalaso nyo ang kaisipan ng sambayan ng Pilipino. Kaya yarin lamang yan, yan ang laro na gusto nyong puntahan natin. Pupunta tayo dyan, wag ko kayo mag-alala. Hintay lang. also as the safe house of the OBP? Ayan, nakalagay dito. Meron kayong Dan, ayusin mo Dan. maintenance na safe houses Baka puputok na naman sa mukha mo yan. Do they have like 10, 18, 20, 30, 40? Okay ha? Dito ho pinag-uusapan na yung detalye kung paano winawaldas. Kaya ho tinawag na confidential and intelligence fund yan. Kasi wala hong ano yan. Ginagamit ho talaga yan para pambili ng impormasyon, pag-secure doon sa mga intel ng OBP o yung Department of Education. Ganun ho winawaldas yung confidential fund na yan. Kumbaga lahat ng bureaucracia para mabilisan at talagang kung ako, halimbawa ako mapagbibigyan ako ang bibilhan ng impormasyon ng OBP. Magbibigyan nila ako ng invoice resibo. Ito binayaran ka namin ng ganito. Sa tingin nyo ho ba mayroong magbibigay ng impormasyon? Ngayon yung pangalan nyo ibibigay sa COA. Gusto nyo ho ba yun? Anak ng toko. Yun na, pinakamadaling paliwanag. Halimbawa, itong si Dan Fernandez, isa huyang informant. Dyan sa mga halimbawa lang o itong si Mang Kanor na lang, si Mang Dan. Ang pangalan ng informant ng DepEd, Mang Dan. Itong si Mang Dan, alam niya kung sino yung mga nagre-recruit sa mga makakaliwang grupo sa mga eskwelahan. Etong si Mang Dan, bebenta niya yung impormasyon. Alam nga naman, bigay ko sa inyo yan ng libre. Natural, itong si Mang Dan, manghihingi ho yan ng pera. Kasi lahat ito ng winawaldas na budget ng mga ahensya ng pamahalaan, kung hindi ho confidential fund yan, naka-ano ho yan, may invoice, may resibo up to the last centavo, hindi kagaya ng confidential fund ng mga crocodile dyan, okay? Naiintindihan nyo ho. Hindi kagaya ng hindi ko kagaya ng MOOE ng mga crocodile dyan sa House of Representatives. Ang mga ordinaryong pondo na ipinagkakatiwala sa bawat ahensya ng pamahalaan, kailangan hong resibuhan yan up to the last centavo. Hindi ko kasali yung House of Representatives doon, okay? Ngayon, itong si Mang Dan, magbibigay ng impormasyon sa OBP. Sa tingin nyo ho ba, kung yung pangalan ni Mang Dan, isusulat doon sa dokumentong ipapasa sa COA, magbibigay siya ng vital information kung sino nagbebenta ng droga, kung sino ang nagre-recruit sa mga kabataan. Sa tingin niyo ba papayag siya na isulat yung pangalan niya doon? Anak ng toko. Ito ano yun lang, doon lang mo tayo sa realidad. Kung kayo informant, kung kayo meron kayong vital information na gusto nito mga politiko na to, payag ho ba kayo na isulat ang pangalan nyo sa isang resibo na ibibigay sa COA? Anak ng toko. Tanong lang. Kasi naglolokohan tayo dito sa pagtatanong na to nitong si Dan Fernandez. Paano ginasta to? Ilan yung safe house? Loko-loko ka ba? Kaya nga confidential yan. Kasi yung mga tao, yung mga pinagkukuhanan ng impormasyon, yung mga safe houses, hindi pwedeng sabihin dyan. Malamang, nasa brown envelope daw yan Pagka nagkaroon ng question, bubuksan ng COA yan. Pero as much as possible, pagka confidential, hindi ho talaga pwedeng pagsabihan. Kasi, kumbaga, ibabypass mo lahat ng bureaucracia para mapabilis ang serbisyo masagip yung mga estudyante o kung sino mang mga kabataan natin na rini-recruit nito mga makakaliwang grupo na to. Yun ang pinakapayak na pagpapaliwanag natin dyan. Walang nasa matinong kaisipan ng tatanggap ng 5 milyon kapalit ng impormasyon at ang kanyang pangalan ibibigay dyan sa COA at nandun yung vital information na prinubide nitong tao na to. Wala akong lukulukong gagawa noon. Masusunog ho kung sino man ang gagawa noon. Tuloy ho natin itong
Hindi ko natin maintindihan kung anong meron dito sa mama na Kasi to. 16 million were, Hmm. 16 million was Lilito ka na. spent for 11 days Hmm. for the office of the vice president doon po sa mga safe houses for maintenance. Hmm. Maintenance of the safe houses, 16 million was spent for 11 days. Pero ano ho yan, confidential yan. Ha? Hindi ho dapat na pag-uusapan yan dyan. As much as possible, dapat ho, executive session yan. Pero binubuklat ho nila lahat ng mga impormasyon na yan sa sambayan ng Pilipino. Pero hindi ho dapat pag-usapan yan. Kaya confidential. Kung meron man silang ile-legislate, dapat ho, doon pa lang sa executive session, doon ho nila pag-uusapan yan. Hindi ho nakaharap sa sambayan ng Pilipino. Ano pa? Manto ka. Labo. Ampo. At bakit gumastos tayo ng 16 million? Okay, diretso na tayo sa punto. Si Marcos Jr. nanghihingi ng 10.2 billion for year 2025 para sa kanyang Intelligence and Confidential Fund. Para sa kanyang Intel and Confidential Fund, okay? Sa loob ho ba ng 12 months, magkano ho yung 10.2 billion? Gagasta ho siya ng 800 million per month. I-divide ho natin kung paano wawaldasin yan. Kumbaga, ibibigay ho natin doon sa, i-divide natin yung 10.2 billion pesos in 12 months. Paano ho niya wawaldasin? Ngayon ho, sa 30 days, gagasta ho sila ng 28 million per day. Bakit hindi nyo tinatanong yan? Kasi, hindi ho natin kasi pwedeng i-itemize kung saan wawaldasin ni Marcos Jr. yan. Kasi nga, confidential in intelligence fund, kumbaga, yung i-divide lang natin yung total amount doon sa buwan na binigay yung pondo na yan. 12 buwan, 10.2 billion. Divided by 12, equals 850. Mahina ho tayo sa math, kaya kailangan may nakasulat na ganyan. Pero kahit grade 1 ho, kaya hong i-compute yan. Iniiyakan mo yung 1.2 million per day. Pero yung 28 million per day, tahimik kayo, lang yaka. Anak ng toko. Ito na ho mga kababayan. Tuloy na ho natin itong kay Ma'am Sas Rogando Sasot. Kaugnay dyan sa skandal ng amo nitong si Mang Kanor, dyan sa Okada. Skandal sa Okada. Pakinggan ho natin ito. Game. Ngayon, game. naalala nyo, okay? Yung kaso sinampan ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay? Na-desisyonan ito nung September 7, 2023. Okay? September 7, 2023. Ang nag-decide nito, okay, ng kasong ito, okay, pati na yung issue ng ni-raise ng 26 Capital na nag-engage ng improper influence itong Tiger Resort sa Pilipinas sa pagbabribe kay Martin Romualdez, kasama ito sa naging desisyon kung may nangyari bang ganon. Ngayon, si James Travis Laster ang nagdesisyon nito. Siya ang Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Okay? Ngayon, get your pen and paper. Dito ho mga kababayan, binabasa nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot yung mga detalye kaugnay dito sa dito sa mga kalokohan na nangyari diyan sa Okada, Manila. Okay, maybe ilalagay ko dito. Kumbaga, linalatag sa atin, hindi kasi pwedeng puro boka at chismis lang kagaya nitong si Dan Fernandez. Kailangan ho natin ng mga dokumento at yung korte sa Amerika na kung saan tinalakay ang bribery issue na yan dyan sa Okada, Manila. Yan, mas mahalaga. Dapat may resibo tayo, hindi ko kagaya laway lang, kagaya nitong si Dan Fernandez. Pa-compute, patanong-tanong. Confidential and Intelligence Fund nga yan. Anga ka ba? Ako, informant ako, papasulat ko pangalan ko dyan na ako, nakatanggap ako ng 500,000, 1 milyon, para ituro ko kung sinong nagre-recruit sa mga kabataan. Loko-loko ka ba? Paano pag nalaman nyo na ako nagchuchu sa kanila, di yari ako. Ako babalikan nila. Anong to? Ibang klase na lang. Wala na lang bad trip, oh. I-screenshot nyo yan. Okay? Screenshot. I-screenshot nyo yan. Yang link dyan. Kasi yung link na yan, yung link mismo ng desisyon na nasa
Delaware Court of Chancery mismo. Kaya kita mo, courts.delaware.gov. Okay? Isulat niyo yan, screenshot ninyo para mabasa ninyo. Kayo mismo ang makabasa. Hindi ito fake news. Totoo ito. It is a decision na sinulat ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ito po ay korte sa Amerika. Okay? Korte po ito sa Amerika. Yan, screenshot nyo yan. Okay? Yung mga kakarating pa lang, please, please, please. Please, please. Click share. Pag-usapan nyo itong kayong magpapamilya. Yan o, dapat natin pinag-uusapan. Crusader ho sila dyan sa House of Representatives. Parang talagang lalabanan nila korupsyon eh. Pero yung kanilang tambaluslus dyan, meron nung issue, nakakaladkad ang kanyang napaka-dirty na pangalan. Napaka-dirty ng tambaluslus na yan, sa totoo Okay. na. Now, Game. let's now go to the decision. Okay? Okay. Ang pupuntahan natin dito is factual background. Okay. Okay. Dito sa factual background, sinabi dito na ang trial, ito ay umabot ng 5 days. Meron silang 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, at meron ding 2,281 exhibits kasama na ang deposition, transcript ng 29 na individuals. So nagkaroon ito ng proper trial para madetermina ang mga Kompleto. facts. Okay? Kita nyo ba yan? Nakikita ninyo? Okay. 5 days of trial, 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, 2,281 exhibit, kasama ang deposition, transcript mula sa 29 individuals. Okay. Hihimay-himayin natin ito, ha? Kaya itong si Martin Romualdez, mali siya na sinasabi niyang fake news ito. Dahil ito ay factual background nung kaso na isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay? Nako, At itong factual factual pala yan. background na ito ay dinetermine ng isang huwes sa Amerika na si James Travis Laster na Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery. Okay. So, ang relevant dito kay Romualdez ay yung page 36. Page 36 nung decision. Grabe, isang isang palakpakan at isang like naman dyan para dito kay Ma'am Sas kasi hindi ho madali ang ginagawa niyan. Palakpakan ho natin. Palakpakan ho natin. Hindi ho madali ang ginagawa niya na yan. Talagang totoong research yan. Di researchan lang. Ganyan ho kagaling yung si Ma'am Sas Rogando Saso. Kaya palakpakan ho natin isa pa. Tayo ho talaga, pagka tayo tinatanong, sino ba ang linulook up mong political vlogger, nasa top ho yung si Ma'am Sas. Walang biro nasa top 3 ho natin yan, si Ma'am Sas Rogando Saso. Palakpakan. Grabe, galing. Ni Laster. At ang title nung part na yon ay yung The Dodgy Bargain. So, himayin natin to paragraph by paragraph. Naku. Okay. So, makikita nyo dyan, no? Ewan ko kung malinaw sa inyo yung link nung kaso. Basta, ulitin natin para ma-screenshot ninyo, masulat nyo sa papel. Okay? Para, ayan. So, para masulat ninyo sa papel at kayo mismo ang pumunta sa korte mismo ng ng Delaware Court of Chancery para kayo na mismo kapag-download. At ang relevant kay Romualdez dito ay page 36. Okay, page 36. Okay. Okay, hihimay-himayin natin ngayon itong factual determination. Pupunta tayo paragraph by paragraph. Okay. Paragraph 1. Okay, ng part na the dodgy bargain. Ang ibig sabihin ng dodgy ay suspicious, not above board, illegal, pangit, tsaka, ano ba mga pwedeng dodgy? Kaduda-duda, hindi kaaya-aya. Yan. Chararat. Okay. Okay, ito yung paragraph 1. Sabi sa paragraph 1,
Itong Charot. Universal at yung Tiger, Sa buong video ho natin na to, doon ho ako bumilib doon sa salitang charot. Galing. okay, they attempted na makuha uli ang control ng Okada Manila through a judicial process. Okay? Ngayon, yung Tiger, nag-file na sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Okay? Kaso nga, nagkaroon ng takeover na yung matandang Okada. Okay? Ngayon, yung pagkatapos ng takeover, yung Tiger, nag-file sila ng supplement noong June 9, 2022 sa Philippine Supreme Court. Yung Philippine Supreme Court, deadma, hindi sila nag-respond doon sa isinampang motion ng Tiger. Ngayon, ito ay paragraphs 2 and 3. Ngayon, nung June 3, 2022, okay? Again, ito ay facts. Okay? Na dinitermina ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery, sa isang hearing, totoong trial, hindi ito kangaroo court na katulad sa Philippine Congress. Noong June 3, 2022, si Michelle Lazaro, okay, ay nag-suggest ng isang alternative sa judicial process. Okay? Si Lazaro ay director ng Tiger at corporate secretary rin siya ng Tiger. Okay. Yung isang director din ng Tiger na si James Lorenzana, kasabwat ni Lazaro, ay pareho daw nasa elite circles ng Pilipinas. Ngayon, itong si Lazaro, si si Michelle Lazaro, nag-email siya kay Asano, Takeuchi, at isa pang Universal Director. In-explain ni Michelle Lazaro sa mga Hapon na ito, okay, na siya, si Michelle Lazaro at si James Lorenzana ay may isang relasyon sa isang common friend na isa daw key figure sa Philippine politics na tumulong na rin daw dati sa Universal. Okay? At ito raw ang best option ng Universal para makuha uli ang kontrol ng Okada. Okay. Nako. Yung batang Okada yan. Okay. Ngayon, ang sabi ni Michelle Lazaro sa email, the key person, our common friend, feels that my involvement moving forward is indispensable, such that he was reluctant to provide further assistance or to pursue any potential partnership unless her concerns were addressed. So ang sabi ni Michelle Lazaro, kailangan si Michelle Lazaro sa deal na ito. So ang ibig sabihin niya kung anong kailangan involved si Michelle Lazaro, yan ang sinabi daw sa kanya ni Martin Romualdez. Ano ang anong evidence ang nakuha nila dito? Yung email mismo ni Michelle Lazaro. Okay? Kasi sa Amerika po, meron pong tinatawag na discovery proceedings. Okay? Ibig sabihin ng discovery proceedings, lahat ng evidence na kailangan mo sa kalaban mo ay pwede mo makuha, emails, text, etc. Kaya nakita nyo yung ni Amber Heard saka ni Johnny Depp, may discovery proceedings yun. Kaya nga, di ba, ang daming evidences na alam nila pareho. Kasi yun, saka may nakita pa, di ba, may mga lumabas pa mga text messages si Johnny Depp, si Amber Heard, ayun ay nakuha through discovery proceedings. Okay. Ngayon, ang sabi ni Michelle Lazaro, ang common friend daw na yun, okay, ay si Martin Romualdez. Nako. Speaker of the House for the Philippines. Ito ang sinulat mismo ni James Travis, Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery. Ang common friend daw ay si Martin Romualdez. Nakakatakot naman itong mga isinisiwalat nitong si Ma'am Sas Rugando sa asot na to. Ibang klase ito mga kababayan, di biro to no? Kasi buti na lang dokumentado, pero kung sali-salita ho ito, nako, magwawala yan si Tamba. Kaso dokumentado, kumbaga nagbabasa lang itong si Ma'am Sas. Nako, na-play natin si Boy Mangkanor.
na Speaker of the House for the Philippines, nephew by blood ni Philippine First Lady Imelda Marcos, nephew by marriage ni former Philippine President Ferdinand Marcos, pinsan ni Philippine Senator Amy Marcos, at pinsan din ni Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Yang JX674 na yan, evidence yan. Okay? Yan ang source ng evidence na nakita ni James Travis Laster. Kaya nga pag pumunta tayo sa Delaware at pinakuha natin ang buong kopya ng buong kaso, makikita natin lahat. Pero dito muna tayo mag-focus sa desisyon. Okay. Ngayon, sabi pa ng ang nakalap na fact ng Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery para ma-confirm ni Lazaro ang kanyang connection. Itong si Lazaro, Michelle Lazaro, nag-text siya kay Takeuchi, yung Hapon, no, ng Universal, ng 2 pictures ni Lazaro kasama si Romualdez. Okay. Ngayon, sabi daw ni Lazaro sa text, yung pangatlong individual doon sa picture ay ang chair ng Philippine Gaming Commission. Sino yan? Si Altenco. Naku Okay. po. Pasok sa Ayun, larawan sino tong to si si Michelle Altenco. Lazaro at James Lorenzana? At bakit nga ba ito malapit kay Martin Romualdez? Okay. Itong si Michelle Lazaro ito ay anak ni Lolong Lazaro na isang close friend ni Martin Romualdez. Okay, i-google nyo ito. Nung namatay si Lolong Lazaro, itong si natatay ni Michelle Lazaro, itong si Martin Romualdez ay nag-deliver pa ng eulogy sa pagsalamay ng tatay ni Michelle Lazaro. Itong si James Lorenzana ay fraternity brad ito ni Martin Romualdez sa Upsilon Sigma Phi. Kaya ganyan sila kalapit kay Martin Romualdez. Okay, paragraph 5. Ngayon, yung email ni Lazaro ay meron daw term sheet. Okay, ito ang mga demands ni Lazaro. Dapat si Lazaro at Lorenzana ay kailangan tumanggap sa Tiger ng $35,000 per month. Okay. Ito yung mga condition ni Michelle Lazaro para si Martin Romualdez ay tumulong. Okay? Ay tumulong. Okay? Kailangan daw si Lazaro Lorenzana ay magkaroon ng bayaran ng $35,000 per month net of taxes. Ibig sabihin, kailangan bawas na yan ng tax, ha? 35,000 net na yan. Grabe Ngayon, naman. yung Klase yun, no? board Ang ng tatakaw. Tiger ay kailangan palawakin daw, kailangan maging 13 ng miyembro, at kailangan si Lazaro at Lorenzana ay may karoon ng karapatan na mag-designate ng 6 na members doon sa 13 members. At ngayon, meron pa sila ibang dinamay na officers na kailangan din bigyan ng pabuya, si Yip at Van der Sande. Okay. At of course, okay, inapprove itong terms ni Lazaro. Okay? Itong mga terms ni Lazaro, again, ulitin ko, mga terms niya to para itong si Martin Romualdez ay tumulong. Okay? Ngayon, si Fujimoto, pinirmahan din to. Nakikita nyo yung mga JX665, J656, JX656. These are references. References po ito sa mga documentary evidence na nakalap ng Delaware Court of Chancery. Okay. Ngayon, paragraph 6 and 7. Ang plano daw, okay, ang plano ay kasama sa plano ay dapat may i-deliver kay Romualdez. Naku. Okay? Yan ang plano. So, besides doon sa mga demands ni Michelle Lazaro, kailangan din daw ay may ibigay kay Romualdez. So, Naku po. Matindi ang sinisiwalat na yan itong si Binibining itong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Ha? So, tingin natin, damage control itong si Tamba dito sa mga isiniwalat na to ni Ma'am Sas Rogando Sasot. Isang palakpakan naman dyan kay Ma'am Sas. ang nangyari, yung head ng Universal, okay, yung Universal, ito po ang parent company ng Tiger,
At ang Universal ang may-ari ng Okada. Okay. Ang Universal, nagkaroon ng business trip sa Pilipinas. At may dala-dalang heavy luggage. At yung heavy luggage na yon ay merong item para kay number 2. Ang number 2, ito po ang tawag kay Martin Romualdez. Number 2 si Martin Romualdez daw sa Philippine politics. Hindi si Inday Sara na Vice President. Si Martin Grabe ang naman. number 2. Okay. Ngayon, pag dumating na raw ang item sa Pilipinas, ito ay dadalhin ng Universal Executive kay Martin. Okay. Ngayon, yung Asano, sabi niya, na-keep na natin yung promise natin kay number 2. So now, turn na ngayon ni number 2 na i-fulfill ang kanyang promise. Okay. Intindihan nyo? Lahat ito ay may reference sa documentary evidences mula emails, text messages, etc. na nakalap ng Delaware Court of Chancery. Okay. Ngayon, itong next paragraph na ito ngayon ay pinabulaanan na hindi daw ito alam ng 26 Capital. Kasi remember, di ba, yung 26 Capital, dinimanda niya yung Tiger. Sabi ng 26 Capital, itong Tiger, nag-involve to ng bribery issue. Nag-bribe ito kay Martin. Ngayon, sabi ng 26 Capital, hindi niya alam. Ngayon, itong next paragraph na ito, ang sabi, imposibleng hindi alam ito ng 26 Capital. Kasi, nag-email pa si Lazaro, Michelle Lazaro. Okay? At yung nag-text pa sila doon sa may-ari ng 26 Capital na si Ader. At yung text, itong sinasabi, Universal Entertainment has enlisted significant political support from a very high level of the Philippine government with compensation of the arrangement, all tied to taking back control of this casino. Ano sa Tagalog to? Yung text doon sa may-ari ng 26 Capital, ang sabi, itong Universal Entertainment na may Okada ay kukuha ng suporta, significant political support, kukuha ng significant political support mula sa isang high-level Philippine government official para makuha uli ang Okada, ang kontrol ng Okada. Yang JX647 na yan ang documentary evidence. That's the text evidence na nakalap ng Delaware Court of Chancery sa mga cellphones nila, no? Okay. Ngayon, ato na nga, etong si Romualdez, okay, kasabwat siya, alam ito ng lahat, okay? Kaya nga, Naku. okay, noong July 27, 2022, yung executive ng Universal na si Sato Nobuki nag-travel mula Japan papuntang Pilipinas. Okay. Ngayon, isa pang executive ng Universal, si Hajime Tokuda, ay nag-schedule ng meeting kay Romualdez nung susunod na araw, July 28, 2023. Yang JX730 na yan, documentary evidence yan. Okay, na nagtitrace na may talagang meeting na nangyari, may setup na meeting na nangyari. Kaya pag pumunta kayo ng Delaware Court of Chancery at kunin nyo ang buong kopya ng kaso documentary evidence, makikita nyo lahat kung ano yung JX730 na yan. Okay. Ang meeting daw ay nagtagal ng 90 minutes. Okay. At ito pa, si Romualdez, para before siya pumunta ng meeting, nanggaling pa daw ito sa pag-i-inspect ng earthquake disaster area sa Luzon. Noong July, yung araw na yan, totoo, si Romualdez ay, I think, nasa Northern Luzon. May earthquake yan, di ba? I think he was maybe in Abra or Ilocos, somewhere in the north. Nandun siya, nag-i-inspect. So pagtapos na mag-inspect, pumunta ngayon siya dito para i-meet niya itong mga Hapon para kunin niya ang kanyang heavy luggage. Okay. Ngayon, so, ginawa ng Universal Executives, may binigay silang letter kay Romualdez.
Ang sabi ng mga Hapon kay Romualdez, it would be a huge problem if the ruling by the Supreme Court was prolonged any longer. Sabi nila, magkakaroon daw ng problema pag pinahaba, pag tumagal pa ang pag-issue ng ruling ng Supreme Court. At ang sabi ng mga Hapon kay Romualdez, okay, gusto daw nila ng favor para sa mas maagang resolusyon ng Supreme Court. Okay. So ano daw ginawa ni Romualdez? Okay? Then and there made ex parte calls and sent a text to several members of the Philippine Supreme Court, including its chairman. Sa Tagalog, Kapal ng mukha, no? Grabe. kamitin ni Romualdez yung mga Hapon. Binigyan ng heavy luggage. Ito ang favor na gusto namin. Ang ginawa ni Martin Romualdez, tinawagan niya ang mga justices ng Supreme Court. Naku. Pati na raw ang chairman. So sino ba ang Supreme Court Justice ng panahon na yan? July 2022. Magsalita ka dahil factual determination to ng korte sa Amerika. Ngayon, sabi ng Universal Executives, yung pressure daw na ginagawa ni number 2 must be working. Okay? Ngayon, ine-expect nila yung intervention ni Romualdez mag-i-end ng takeover nung matandang Okada. Okay? So, in-execute nila yung merger with 26 Capital, etc. Hindi na ito importante dahil hindi ito kasama si Martin sa issue ng merger. Okay. Sabi ni James Travis Laster, no one addressed the legality of this type of arrangement in the Philippines. Kasi illegal to sa Amerika. Okay? Naintindihan niyo yung sinabi ng judge sa Amerika? Walang nag-address kung ito ba ay legal sa Pilipinas. Malamang illegal sa Pilipinas, hindi ba? Pero itong si Lazaro at Lorenzana, nakabarkada ni Martin Romualdez, ay nag-broker ng dodgy bargain. Ibig sabihin ng dodgy bargain, illegal na bargain. Okay? Na kung saan, inoffer nila sa Tiger, sa may-ari ng Okada, na magi-intervene si Martin Romualdez. Basta si Lazaro at Lorenzana ay bibigyan ng increased control ng Tiger, bibabayaran ng 35,000 per month, magkakaroon ng maipapasok silang mga tao sa Tiger Corporation, at ang pinakahuli ay dapat may ibigay kay Romualdez. Uulitin ko, ito ay factual determination na ginawa ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery.